Breaking na breaking news po mga kababayan. Ako po, viral na viral ngayon ang kaduwagan ni Erwin Tuplok, ang filingero na bendalo. Isipin nyo mga kababayan, kahapon, talagang super angas. Akala mo untouchable tubol. Talaga namang pinagbantaan si Senador Marcoleta na kanyang bibit-bitin, kukwelyuhan, at talagang bubugbugin talaga niya kahit sinong senador, maski si SP Cayetano. Pag ito ay nagpakita sa Senado at maghiring-hiringan, isipin nyo mga kababayan, napakalupit. Ipakita ko sa inyo yung kahapon, gaano kayabang ang tuplok na ito na talagang mangkanor ang tawag. Ito po mga kababayan, pakinggan nyo po yung pagyayabang ni Erwin Tuplok kahapon na talagang akala mo superpower. Akala mo punong-puno ng chakra sa katawan. Akala mo talagang pusa na siyam ang buhay. Akala mo nakatira ng Viagra na talagang kala mo electric jeep na hindi na uubusan ng gasolina. Talagang super yabang na talagang hinahamon kahit sino. Kahit si Aklas gusto niyang basagin at bugbugin. Di ba mga kababayan ko? O tignan niyo po ang angas niya. Pero ngayon mga kababayan, talagang nagmamakaawa kay Senador Marcoleta. Ang sabi niya, lubos akong humihingi ng paumanhin sa aking mga kasamahan sa Senado. Ito ay dala lang ng damdamin at galit ko. Hindi po ito ang dapat na asal ng isang opisyal, lalo na sa isang senador na kagaya ko. Nako po mga kababayan, sabi niya, kung dati kang SP, dati kang speaker, I don't give a fuck. Palpak! Itong sabi niya. Natwiran niyang pinagyabang at nag-angas kahapon. Wala akong pakialam. Maghiring-hiringan kay Jenny Marcoleta sa Blue Ribbon Committee. Dahil ako ang pinakamalakas. Ako ang superpower. Tinalo ko pa si BBM sa sobrang yabang. Dahil ako ang chairman ng Blue Ribbon Committee. So ngayon mga kababayan, ito po, pakinggan nyo muna yung boses ni Erwin Tuplok. Ito po yung kanyang yabang kahapon. Ito po mga kababayan ko. Nako po, talagang manggigigil kayo sa Tuplok na ito. Ito mga kababayan ko. Hindi na po ako papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan. Wow! At I will have you arrested. I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Wow! Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, Wow! dati kang Speaker of the House, I don't give up. Naks! Talagang papahuli kita. Naks Kung hindi naman. papahuli, kung ayaw ng usa, bibit-biting kita, kwikwelyuhan kita, palalayasin Naks kita dyan sa naman. floor na yan. Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman. Naks naman! Yan ang sinasabi natin, Erwin Tuplok. Bago ka kasi mag-angas-angasan, titignan mo muna kung kaya mo yung aangasan mo. Hindi pagkatapos aatras yung betlog mo na super itim. Yan ang sabi ng mga komento. Kasi nga mga kababayan, itong ginawa ng Tuplok na senador na ito, na galing-galingan, feeling matalino, trying hard pang mag-English, hindi naman talaga Pilipino ito, Amerikano ito. American citizen. Nakalagay din yan sa kanyang birth certificate mga kababayan. Talagang scammer daw ito sa totoong buhay. Kaya nga na-scam tayo sa kanyang programa, sa kanyang pagkokomentarista bilang vlogger at reporter at media. 'Di ba mga kababayan ko? O so ngayon mga kababayan, nag-sorry kay Senador Marcoleta. Lubos akong humihingi ng paumanhin sa inyo, Senador Marcoleta. Maawa kayo. Kayo ni SP Cayetano, hindi ko na uulitin ang aking pagyabang-yabang.
Hindi ko na uulitin. Trabaho na lang ang ating gagawin. Tignan nyo mga kababayan ko. Eto pa yung balita mga kababayan ko. Baka sabihin nyo, gawa-gawa lang natin ito. Eto pa ang balita. Tignan po natin mga kababayan. Ito yung video sa Bilyonaryo Channel. Akala nyo kasi gawa-gawa natin sabihin nyo fake news na naman. Si The Wonder, may content lang. Gagawa-gawa na naman ng kwento na hindi totoo at walang katotohanan para magkaroon ng views. Hoy, mga tangalista, bobolista, hindi ako kagaya nyo nakapit ko. Sinampal lang kayo ng pangako na 20 pesos sa bigas, tuwang-tuwa na kayo. Si The Wonder, hindi ganyan. Mga kupal. O ngayon mga kababayan, dito po sa Bilyonaryo News Channel, talagang bumulaga ang kanyang pangalan. Senator Erwin Tulfo apologizes to Cayetano Black and Senador Marcoleta. O eto po mga kababayan, pakinggan po natin. Nako po, Erwin Tuplok, duwag ka pala, umatras pala ang bayag mo. Natakot ka pala sa tabak ni Marcoleta. Sabi ko nga sa iyo iniisip mo pa lang yan. Pag kinanti mo si Senador Marcoleta at kahit sinong kasama niya sa majority block na isang lehitimong liderato sa Senado na hindi kagaya mo na bendalo, kagaya ng 11 na boblocks. So dito mga kababayan, pakinggan po natin. Mamaya natin talakan itong tuplok na ito. Senator Erwin Tulfo has apologized to the Cayetano bloc after threatening to have them arrested if they held another unauthorized Senate hearing. Tulfo said sorry for his aggressive remarks about arresting, manhandling, and dragging Senator Alan Peter Cayetano and his allies out of the Senate. He Ay, isipin nyo mga kababayan, di ba? Nagyabang siya kahapon. Bihibit-biting kita! Marcoleta, Cayetano! Kukwelyohan ko kayo! Marcoleta, SP, kahit sino! Kahit si Robin, nung hinamon ka. Ayun, bigla kang nagpa-interview, bigla kang nagpa-interview sa mga kasama mong bayaran. Na media na walang ginawa kundi pagkaperahan ng taong bayan. Diba binuljak din ni Senador Marcoleta na ang mga medyang ito ay sanihin ng pagkakagulo sa bayan natin na inaalisan nila ang karapatan ng mga Pilipino para malaman ang katotohanan. Diba sila ang sumisira sa Pilipinas, kakampi ang medyang ito. So ngayon mga kababayan, itong tuplok na ito, natakot kay Marcoleta. Kasi po talagang tutuluyan siya. Alam nyo mga kababayan, sinasabi ko nga sa iyo, Erwin Tuplok, yung sinasabi mong bibit-biting kita, kukulyuhan kita, palalayasin kita, in general yon, kahit sinong Senador Marcoleta na rin yon. Gawin mo yan kay Senador Marcoleta at kahit kurutin mo lang yan ng kahit konti. Subukan mong dampian ng kahit anong palad mo o balat mo man lang. Sinasabi ko sa iyo, talagang magsisisi ka. Lalanggamin ka ng libo-libo at milyon-milyon na taga-suporta na naniniwala kay Senador Marcoleta at kay SP Cayetano. Si Senador Marcoleta hindi nag-iisa. Si Senador Marcoleta ay nakakaalam ng katwiran at katotohanan. Pero ikaw, Bending Dalo, kasama ng kapatid mong kuya mo at ang mga tulpok na mga bobo, kayo yung mga makabagong dilawan, makabagong tangahan, na akala mo matatalino, wala namang bira. May bira lang kayo pag nakatutok ang kamera. Magagaling lang kayo at pasikat at bida-bida. Totoo naman ang sabi ko at sabi ng mga tao, pag may kinutusan si Kagawad Kapitan, si Kernel, kung sino mang mayor na siga sa kanto, kayo ang laging sumbungan.
kayo ang laging tinatawagan at pinupuntahan ng mga Pilipino na sa tingin nyo ay pwede nyong pagkakwartahan. Di ba? Totoo naman. Kasi kumikita kayo sa bawat content ng video. May denomination ang bawat kuha nyo at content sa mga tao na tinutulungan nyo. Di ba? Ganyan kayong mga tuplok kayo. Akala nyo kung sino kayo na mga bayani at matulungin. Kaya nga nanalo kayo kasi nabudol nyo din ang mga Pilipino. Di ba mga kababayan ko, maliwanag ang kanilang panloloko sa taong bayan. Ngayon gagawin mo, isa kang senador, binoto ng mga Pilipino, ewan nga natin, ba't ka nanalo eh? Sabi nga ng mga kilalang tao, maski si Attorney Rowena Guanzon, akala niya, totoo kang mga tulfo. Akala niya talagang matulungin ito. Pero ngayon, nasilaw sa ginto at pera, gaya ng maleta. Yung prinsipyo na akala mo matulungin, nawala, nasapalan ng pera. Isipin mo, bastusin mo si Senador Marcoleta na wala namang ginagawa sa'yo. Nakita mo yung mga iba, yung mga dating mga senador, yung mga luma na lideratura sa gobyerno, kahit nagkakasamaan ng loob, nagkakapikunan, pero walang personalan, walang sinasabing matanda, kukwelyuhan kita, maski nung martial law, walang ganyan. Hindi sila nagbabanta. Kung matapang ka, gawin mo agad, hindi yung ganyan. Uutusan mo pa yung OSAA, uutusan mo pa yung pulis, ikaw na mismo kasi mayabang ka. Yan ang sinasabi ng mga tao. Alam mo, Erwin Tulfo, pag ang taong bayan ay tagilid na sa inyong panloloko at talagang feeling nyo kayo'y makapangyarihan, pagka ang tao, ang mga bayang Pilipino ay tagilid na kasi nga feeling nyo kayo ang powerful, napupuno din ang salop, Erwin Tulfo. Kayong magkapatid, mga salot kayo. Yan ang sabi ng komento mga kababayan. O tignan nyo, tuloy pa natin. Talagang ito manggigigil kayo mga kababayan ko. Admitted that such words were not fitting for a public official, much less a senator. Tulfo said his remarks were driven by frustration over delays in the Senate's work. He also called on his colleagues to end the division and do their jobs. Recent clashes in the upper chamber have left key legislation stalled as senators remain divided over leadership and committee proceedings. Wala na, Erwin Tulfo. Wala na. Nasabi mo na yan. It cannot be erased. Hindi na yan mabubura kahit kailan pa. Yung iaando mo parang computer. Pag ayaw mo na, i-delete mo. Kung gusto mang burahin, iaando mo lang. Walang ganon at ilalagay mo sa recycle bin. Walang ganon, Erwin Tulfo. Pag nagsabi ka sa social media, nasi-save agad yan. Gaya namin, inaabangan ka namin, yung mga yabang mo, ayan, natatadtad ka ng bashing kasi nga, sablay, sasabihin mo bakit kami lang ang tinitira. Marami naman kaming nagsasalita kasi nga, ikaw yung pinakabastos, ang bunganga. Kumbaga sa, inidoro, ikaw yung pinakamabaho. Di ba mga kababayan ko, pakinggan nyo po ito mga kababayan, bago natin ipakita yung sinabi ni Senador Marcoleta, pakinggan nyo po ang sabi ni Cayetano dito. Ito po mga kababayan ko, pakinggan nyo po ito ha. Meron pong pasabog si Senator Cayetano dito. Ito po mga kababayan ko ha, pakinggan nyo po ito. SMNI, ito po. May sinabi po si Cayetano dito, suplak itong Erwin Tulfo na ito, mga kababayan ko. Kasi nga, banat ng banat Wala O, tignan nyo mga kababayan na. Meron dito. Saan dito? Ito, SP Cayetano sa banta ni Erwin Tulfo na palalayasin at kukwelyohan siya. Questionable at mental state mo. Naku po mga kababayan. Ang kanyang mental state ay questionable. Naku po, kawawang Erwin Tulfo. Yung mental state mo, may problema ka na. Nababaliw ka na kasi nga, baka yan ang epekto ng kakarobos mo. Yan ang sinasabi ng tao, mga kababayan. Yung mental state
ni Erwin Tulfo, mukhang may tama na. Ito ang sabi, mga kababayan ni Cayetano. Pakinggan nyo po mga kababayan, paano binira ni Cayetano po ito. Nako po, kawawa itong Cayetano na ito, kawawa itong Tulfo na ito. Sa kayabangan, nayari ni Marcoleta at SP Cayetano. Ito po mga kababayan, pakinggan po natin bigyan po natin ng panahon nito. Ito po, magugulat kayo dito. Law, even during martial law, even during the abuse of arrest, kaliwat kanan at yung mga torture, wala pong high official na nagsabing, kwekwelyuhan ko yan, ako mismo arrestuhin ko yan, etc. So, it's incredible that you'll have a human being speaking like that. Each house may determine the rules of its proceedings. So, kung titingnan mo ang rules natin, yung officers po, yung secretary, yung sergeant at arms, Senate President pro tempore at Senate President, 13 ang kailangan. Kasi all members. So, ang Constitution ay nagbibigay ng power sa rules at sinasabi po dito sa dalawa na kailangan 13. So, kung walang 13, hindi kayo tunay. Going back to yung hearing ni Senator Erwin, the 12 might want to rein him in even during martial law, even during the abuse of arrest, kaliwat kanan at yung mga torture, wala pong high official na nagsabing, kwekwelyuhan ko yan, ako mismo arrestuhin ko yan, etc. So, it's incredible that you'll have a human being speaking like that. Kaya sa sulat ni former Congressman Michael Defensor, dapat ang sagot namin ay simpleng, umattend kayo sa legitimate na Blue Ribbon Committee dahil yun ang may legal protection. Pero siguro, idadagdag ko dun sa sulat na yung ganun mental state ng isang senator tapos siya ang magiging chairman, walang makakapag-guarantee ng inyong safety doon. At tandaan nyo po, tapos na po tayo doon sa 18 Marines. Kung gusto nila ipatawag ulit under Senator Marcoleta, pwede mag-attend sila Senator Win. Pero nandun pa tayo sa 2 o 3 witnesses na ang bibigat at may mga dokumento at talagang mayayanig yung ating bansa. Kaya po nagkakaroon ng ganito. Even during Ayan mga kababayan ko, napakaliwanag po na itong mga banat ni Erwin Tuplok na akala mo untouchable tubol, questionable ang mental state mo. Nako po, matindi po ito mga kababayan. Gaya nga ng sinasabi ni SP Cayetano, nung panahon ng martial law, walang mga opisyal na nagyabang. Yung nagbubuhat ng bangko, yung nananakot, naninindak, or kaya tinatawag na bluffer. Yung iba bluff mo para matakot sa'yo, walang ganun noon. Bibiglain na lang kung gusto nilang gawin. Ngayon mga kababayan, nagkamali yata ng kokote itong taong ito. Kaya nayari ni SP Cayetano, may sira ka na sa ulo. Ayan, nayayari ka tuloy. Di ba mga kababayan? Tignan nyo naman. Pakinggan nyo po ito. Sino ba naman ang hindi maano dito, di mabibwisit? Sinong hindi ang magsasabi na parang may tama na sa kokote itong si Tuplok? Tignan nyo mga kababayan ko. I-play pa natin kung paano ang Hindi na po siraulong ako ito. papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan at I will have you arrested. Wow! I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usa, bibit-biting kita, kwikwelyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman. Kita nyo mga kababayan, sobrang yabang. Ngayon mga kababayan, pakinggan po natin ang banat ni Senador Marcoleta. Ito po mga kababayan ko, pakinggan po natin si Senador Marcoleta
merong pasabog na ikagugulat nyo. Eto po mga kababayan. Nako po, Erwin Tuplok. Makinig ka dito. Nang mahimasmasan at mawala yung angas mo. Hamunin mo ba naman si Marcoleta? Papalagang ka talaga eh. Tignan mo, natakot ka tuloy. Nawala yung bayag mo. Sa kayabangan mo kala mo, isa kang sisiw na naiwan sa gitna ng malakas na ulan eh. 'Di ba mga kababayan, sobrang yabang eh. Pinalagan eh. Ayun, umatras ang yagbol eh. 'Di ba may ganyan bang matapang mga kababayan? Sa tingin nyo may ganyan bang mayabang? Yung matapang kunwari pero yung nung pinalagan eh. Sige nga. Suntukan nga kayo ng kuya ko. O, tignan mo mga kababayan. Sa sobrang yabang, ayun, nagmamakaawa ang tuplok na ito. O, tignan nyo po ang pasabog ni Marcoleta mga kababayan. Hindi nila maintindihan ito. Kasama ng mga one bull to bull. Tignan nyo mga kababayan na hindi nila maintindihan itong ginawa ng majority ni SP Cayetano at ni Marcoleta. Ito po ang pasabog mga kababayan ko. Ito po. Makinig yung mga tangalista, one bullista at tulpulista na tubol. Ito po. 3 araw kayong hindi dumalo sa pagdinig ng sesyon, Sen, ano ha? At para bagang maaga na ninyong in-adjourn ang pagdinig ng Senado. Yan ang pinakamagandang tanong sa araw na ito, Jen. Opo. At ito ay may kaugnayan sa napaka-importanteng salita na dapat ay huwag makalimutan ng ating mga kababayang nakikinig ngayon Opo. at sa lahat po ng mga kababayan natin saan mang dako kayo ng daigdig naroroon. Aha. Ang word for the day ay katotohanan. Katotohanan. Truth. Truth. Yes po. Mhm. Kasi meron pa bang ibang salita bukod sa katotohanan? Wala na po. Pero naiintindihan nating lahat yun. Yes po naman. Oo. Kapag ang isang tao o isang grupo ng tao, lalong-lalo na ang lipunan, ay nawala na sa katotohanan, mahirap na mangyari sa isang bansa yun, Jen. Wala ho. Kabalintunaan na mangyayari. Yun lamang Sen, isang tao lang o isang grupo ng tao na hindi na pinamumugaran ng katotohanan, malaking problema na yun. Ay, opo. Oho. Paano kaya kung buong lipunan na? Problemang malaki yan, Sen. Isang pamayanan, isang komunidad, hanggang sa ito ay lumawak na sa buong lipunan. Hindi na tayo mapapalagay nun dyan eh. Ninakawan ng katotohanan. Ano? Palagay ko wala nang direksyon siguro ang pamahalaan sapagkat Aha. ang bawat pamamahala Ayan mga kababayan, pawang katotohanan at katwiran lamang itong sabi ni Senador Marcoleta. Hindi yung mga gaya ng mga tuplok, mga bendalo. Mga kababayan, pahiyang-pahiya kay Marcoleta eh. O tignan nyo mga kababayan na paano gawing sardinas itong si tuplok na ito. Tinatanong mo kanina, bakit naman pumayag kayo na hindi makasipot sa loob ng 3 araw? Oo, yun ang ginagamit na laban sa inyo. Oo, nakalimutan nila nung sila'y mag-walkout dyan, Opo. nung May 26, 2026. Ito yung mga petsa na hindi na pwedeng kalimutan sa kasaysayan natin Nakatala dyan. na po sa kasaysayan ng Senado, Sen. Oho. Nangyari noon sa panahon ni Abilino Cuenco, 1949 ito dyan, naulit sa ating panahon, Oho. 2026. So, 1949, Oho. 2026, Naulit ng 2026. mga Oo. ilang panahon yun, mahigit na yun, mga 80 years na yun siguro dyan. Opo, mga ganun, Wala pa naman siguro. Kumigit kumulang po. Oh. Humigit kumulang 80 years ang pagitan. Hindi pala po pwede kasi 3 araw yung sa kanila yan. Hindi, mali yun. Nakalimutan ko. Meron akong iniisip kasi. Sa akin palagay ngayon lang nangyari muna na ngayon lang ginamit yun eh. Ito yung walkout? Oh, yung walkout eh. Okay. Ewan ko, baka nangyari na sa ibang pagkakataon. Pero sa aking pagkakaalam, ngayon lang nangyari yung walkout. Kasi yung 1949, may tension din nun. Pero wala nag-walkout ata nun, Sen. Hindi, nag-walkout. Opo. Pero
yun lamang ang gusto ko sabihin, nag-walkout. Nag-walk Na out. nangyari kasi ang mamaya sabihin natin yun namang hindi kami dumating ng 3 araw. Tatlong araw, opo. Ho. Yung walkout mga kababayan, pwede nating ikumpara nung 1949. Oho. Okay? Kasi noon 10 din ang nag-walkout. Ganun po. Oo, Sa 10 history yun, mo, 19 po. Historically, may kapareho eh. Opo. Kaya alam ko, baka alam na nila yung Abilino, kaya nila ginawa yun eh. Ganun po. Yung Abilino kasi dyan, kailangan may kwento lang natin kahit konti lang. Opo, 77 years ago Ang daw pala. presidente ng Senado noon, 1949, ay si Senator Abilino. Okay. Kaya lang, merong titindig si Senador Lorenzo Tañada yata yun dyan, kung tama yung Yung matandang Lorenzo Tañada, Oo. opo. Meron silang pinoformulate na aksyon against the Senate President na di umano ay may connection sa korupsyon. Oho. Mga kababayan, dito sila na-trap ni Senador Marcoleta. Ito yung pain ni Senador Marcoleta na kinagat at talagang kinain ng mga adelantado. Yung mga Bulate 11 na walang ganito, walang utak. Kaya mga kababayan, lumalabas lang dito na hindi porke marunong kang bumasa at marunong kang basahin ang mga section, sasabihin mo, hindi kami nadadala sa technicality. Itong mga one bull to bull na mga ito, talagang gagawin nila lahat na ilihis ang katotohanan. Kaya dito, napain ni Marcoleta yung mga bobo. O tignan nyo mga kababayan, yung Abilino versus Cuenco, hindi nila alam ito eh. Basta basa lang sila ng basa at may masabi lang para sila ay magmukhang magaling. Pero ang katotohanan mga kababayan, sila ay mga miyembro ng Bendalo na kahit anong isipin natin, kahit anong kurbada o tingin from left to side, talagang mga bobo ito. Ito po mga kababayan ko. Medyo naulinigan kaagad ni Ni ng Abilino. Senate President, Abilino. Oho. So bago pa mag-umpisa, binang niya na yung gable. gable, oo. Gable. Sabi niya, the session is adjourned, sabi niya. Na-join ka agad, oho. Nag-walk. At pagkatapos, yung 10 kasama siya, nag-walk out. Oho. Nag-walk out. Kaya nga sabi ng Korte Suprema, hindi ninyo kayang i-terminate yung legally assembled quorum sa magitan ng pag-walk out ninyo. Oho. Okay? Dahil yung na-establish na quorum, nandun na kayo nung umpisa eh. Kaya yun ang quorum. Naulit lang ngayon, ginamit nila yun siguro, 10 din ang nag-walk out. Nakukuha mo ngayon, ha? Baka Nakukuha mo. ginaya talaga nila pala, no? O kaya lang mali sila dahil wala namang nawala sa amin. Oo nga. Si Senator Bato, hindi naman nila nadala sa The Hague. Opo. O, ngayon, mapapansin mo, kaya ganun na lang ang kanilang pagsasakit na makuha si Senator Bato. Oho, makulong. Para sa ganun, nung May 26, talagang akmang-akma ang Abilino versus Cuenco. Kasi kung matadala sa The Hague, O, wala sa jurisdiction. 23 lang ang O, sana ngayon ay nasusubaybayan ng mga kababayan natin. Yun pala. Na balikan Ayan mga kababayan, kaya may tuturing na bayani si Bato, sila Cayetano at Marcoleta. Kasi ito yung mga lumalaban ng katwiran talaga mga kababayan eh. Naku po, tingnan nyo talagang nasa patos yung mga bobo dito. mo ngayon kung bakit ganun na lang ang pagsisikap at pagsasagit na mahuli si Senator Senator Bato. Bato. Una, para hindi kami makakuha ng 13. Opo. Para sa ganun makuha namin ang liderato. Pangalawa, ay para sa ganon makasiguro sila na kung ano man ang mangyari sa susunod na mga araw, si Senator Bato wala na sa jurisdiction ng Pilipinas. Ayun, so talaga palang ang kasama sa plano pala talaga. Baka akala ninyo, hindi namin alam. hindi namin alam yan. O ngayon, balikan natin. Ang tanong mo kanina, ulitin mo nga. Bakit daw ho? Kasi naman nauna kayong nag-adjourn ng 3 araw bago absent kayo. Binoykot nyo raw. Hindi ba nung nag-walkout sila, sabi nila, hindi walkout yun. It was a legislative strategy. Strategy. Tuwan-tuwa nga sila doon sin eh. Naisahan daw nila kayo doon eh. Naisan daw kami. Oho. O yun akala nyo. O nung nag-walkout sila, kami naman, sinasabi nila nag-boycott daw kami. O yun na nga,
Diyan hindi kami nag-boycott. Oho. Bakit wala kami? O bakit nga po? Wala, 3 araw po eh. O ginamit lang namin ang nakasad sa Section 6, Article 6, Section 16, Paragraph 5 ng Saligang Batas. Oho. Ano po nakalagay, Sen? O, basahin natin. Sige po. Neither house during sessions of the Congress, Oho. Neither house, oho. either Senate Or, or the House of Representatives, Opo. bawat isa sa inyo, sabi niya, Okay, oho. shall, Okay. without consent of the other, adjourn for more than 3 days, Oho. nor any other place than that which the two houses should be sitting. Oh, itagalog mo. Oho. Walang isa sa inyong dalawa nang walang consent yung isa Oo. ang Mag-a-adjourn. mag-adjourn Oo. ng higit sa 3 araw. Ginawa ba namin nag-adjourn ng higit sa 3 araw? Hindi po, eksaktong 3 araw. O eksaktong 3 araw. Anong ginawa namin? Ginagamit lang namin ang nakasaad sa Saligang Batas as a legislative strategy. Alam mo kung bakit? Opo. Kung nandun kami noong June 1, June 2 o June 3, nakuha nila kagad ang mga committees na ilugso nila si Alan Peter Cayetano at Senator. Nakuha nila yung Blue Ribbon, hindi na natuloy yung June 4. Ayun pala talaga ang target nila. Kaya ang sabi ko, Oo. Jen, ang pinakamahalagang salita ngayon, katotohanan. Katotohanan. Ayaw nilang matuloy ng kahit sa anong paraan yung June 4, 2026 sapagkat marami ng katotohanan ang lalabas doon. Ayun. Hindi pa yung ganap, ngunit malaking bagay sa tinatawag nating katotohanan ang unti-unti nang lilitaw. So kung ang mangyari pala, Sen, hindi mo nila makuha ang Senate President, magdideklara sila ng all committee chairmans vacant, makukuha nila ang Blue Ribbon Committee. Isa lang ang dumating sa amin doon, makukuha na nila eh. Yun Hindi, pala. isa lang ang dumating sa amin, mailulugso na nila si Alan Peter. Oh. Kasi 13 eh. Opo. Ayan, mga kababayan ko, kawawa naman itong si Tubol, Erwin Tubol, sila Ping Lacson, sila Tito Soto. Dito sila na technical ni Marcoleta. May utak kasi Senador Marcoleta eh. Itong mga kupal na bendalo, basta lang makabasa ng mga seksyon pero hindi nila alam may kasunod pala ito. For transparency, for a better democracy, Erwin Tulfo, nag-iiyak, nagmamakaawa kay Senador Marcoleta na wala ang yagbals. Yung yagbol niya na wala. Supot pala ito, mga kababayan. Takot na, nagmamakaawa na. Okay? For transparency, for a better democracy, this is the Wonders Philippines. Mabuhay po, mga kababayan. Salamat po. Subscribe nyo po ako, mga kababayan. At pagka nagkaroon tayo ng mga rally, kita-kita tayo. Kung makilala nyo ako, huwag kayong mahihiya na magpa-picture po sa akin. Hindi po ako suplado sa personal. Salamat po.